Ang pambungad na eksena ay tampok ang isang tanyag na abogado na si Lauren Monroe, na kasalukuyang inaalok ng isang kasunduan, $1,000,000 kapalit ng pagtatanggol sa isang kriminal sa korte. Gayunpaman, ang kanyang matatag na katapatan at mga prinsipyo ng moralidad ay nagdadala sa kanya na magalang na tanggihan ang alok. Ito ay isa sa mga patunay na si Lauren ay tumatayo para sa mga inosenteng tao at hindi para sa pinansyal na pakinabang. Ang eksena ay lilipat sa kanyang nakababatang kapatid na si William Monroe, isang politiko na kasalukuyang sinusubukang makuha ang posisyon ng alkalde ng lungsod ng New York. Sunod, ipinakilala ang ama ni Lauren, si Archer Monroe, isang mayamang negosyante. Habang pauwi siya, bigla siyang nahirapang huminga at, sa kasamaang palad, pumanaw siya sa kanyang sasakyan. Si Lauren, na dumadalo sa isang press conference, ay nakatanggap ng balitang ito, at siya ay labis na nalungkot. Ang eksena ay sumunod sa libing ni Archer, kung saan nagtipon ang buong pamilya ni Lauren upang magbigay-pugay. Pagkatapos ng libing, nagkaroon ng maikling pag-uusap ang magkapatid, kung saan sinabi ni William na ipinagmamalaki sila ng kanilang ama. Pinag-usapan din nila ang paglipat ng kanilang ina sa isang lugar na mas malapit sa kanila. Pagkatapos nito, pumunta si Lauren sa opisina ng kanyang ama at binalikan ang mga alaala ng pagtuturo sa kanya ng chess na inihahambing ang laro sa mga komplikasyon ng buhay. Ilang araw pagkatapos, dumating ang kanilang poroktor ng pamilya na si Harold upang ihayag ang huling habilin ni Archer. Ang habilin ay nagtalaga sa ina ni Lauren na si Catherine bilang bagong CEO ng kanilang kumpanya. Si William ay binigyan ng $20,000,000, habang si Lauren, sa hindi malinaw na dahilan, ay binigyan lamang ng $1,000,000. Ang natitirang $50,000,000 ay itinalaga para sa mga donasyon sa pulisya at mga paaralan ng medisina. Matapos nito, nakipag-usap si Harold kay Lauren ng pribado, habang iniabot niya sa kanya ang isang package na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Sa loob nito, nakita niya ang isang USB device stick at isang pares ng mga susi. Ipinasok niya ang USB device sa kanyang laptop at natuklasan ang isang video mensahe mula sa kanyang yumaong ama. Sa video, ipinakiusap ng kanyang ama na panatilihin niya ang isang nakatagong katotohanan at inihayag ang pagsisisi na hindi niya ito naibunyag noong siya'y nabubuhay pa. Sa susunod na eksena, nagulat si Lauren at nagpas siyang pumunta sa kagubatan upang matuklasan ang nakatagong katotohanan. Ngunit bago yun, pinigilan siya ng kanyang asawa na tila nag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi niya rito na ayos lang siya at kailangan lang niya ng oras mag-isa. Pagkatapos ay nagtungo si Lauren sa kagubatan kung saan natagpuan niya ang isang nakalock na ibabaw na kahawig ng isang pasukan. Ginamit niya ang susi na ibinigay sa kanya at binuksan ang padlock na nagpakita ng isang hagdan na patungo sa isang basement. Kinakabahang bumaba si Lauren sa madilim na bunker. Habang naglalakad siya sa loob, nakita niya ang isang pintuan at binuksan ito, at doon niya natuklasan ang isang nakagapos na lalaki. Bagaman takot, lumapit siya upang suriin ito, ngunit nang bigla itong gumalaw, natakot siya at tumakbo palabas ng bunker. Pagbalik sa bahay, pinag-isipan ni Lauren na tumawag sa 911 para humingi ng tulong, ngunit dumating ang kanyang kapatid sa tamang oras. Nakiramay siya sa kapatid dahil sa hindi pantay na pamamahagi ng pera mula sa kanilang ama at inalok na ibahagi ang kanyang bahagi. Gayunpaman, tinanggihan ni Lauren ang alok at sinabing hindi pera ang kanyang prioridad. Kinagabihan, tumitig si Lauren sa isang larawan ng kanyang kabataan kasama ang kanyang ama at inalala ang isang nakaraan nilang pagtatalo. Lumabas na hiningi ng kanyang ama na ipagtanggol niya ang mayayamang kaibigan nito sa korte, isang kahilingang tinanggihan niya dahil ayaw niyang ipagtanggol ang mga kriminal. Kinabukasan, nagpasya si Lauren na bumalik sa bunker, sa pagkakataong ito dala ang isang baril. Pagpasok niya sa loob nakita niyang natutulog ang lalaki, kaya maingat niyang kinuha ang mga fingerprint nito upang makilala siya. Bigla na lang, damilat ang mga mata ng lalaki, kaya't dali-dali siyang umalis. Bumalik siya matapos ang ilang sandali na may suot na face mask at tinanong ang pangalan ng lalaki. Nakakagulat, alam ng lalaki ang bawat detalye tungkol kay Lauren at sa kanyang pamilya, kasama na ang kanyang kaarawan, pangalan ng kanyang kapatid, at maging ang kasal niya na laban sa kagustuhan ng kanyang ama. Dahil sa kanyang pagkilala, tinanggal ni Lauren ang kanyang mask at muling tinanong ang lalaki. Sa halip na sumagot, tinanong ng lalaki kung mabuting tao ba siya. Nang sumagot si Lauren na oo,
hinikayat siya ng lalaki na palayain siya dahil yun ang ginagawa ng mabuting tao. Ngunit nananatiling may pagdududa si Lauren, hinala niya na maaaring may mabigat na kasalanang nagawa ang lalaki kaya siya ikinulong. Sinubukan niyang intindihin ang sitwasyon, ngunit unang hiling ng lalaki ay isang marangyang pagkain tulad ng patatas, steak, Caesar salad, tsokolate, Goldwater cigarettes, at isang bote ng scotch, kasama ang kahilingan na mag-ahit siya. Binalaan ni Lauren ang lalaki na iiwan siya roon ng panghabang buhay, ngunit alam ng lalaki na hindi papayag ang konsensya ni Lauren na gawin yun. Alam ng lalaki na hawak niya ang upper hand, kaya't napagpasyahan ni Lauren na ibigay ang mga kahilingan niya at iniwan siyang may pang-ahit bago umalis. Pagbalik sa bahay, sinuri ni Lauren ang mga fingerprint at ipinadala ito sa kanilang kaibigang pamilya, si Detective Emilio Sanchez, at hiniling na agad itong suriin. Pagkatapos nito, binili niya ang lahat ng mga bagay na hinihingi ng lalaki at bumalik sa bunker. Dahil sa masarap na pagkain matapos ang maraming taon ng pagkakakulong, kinain ito ng lalaki na may luha ng kasiyahan. Inalok siya ni Lauren ng isang piraso ng tsokolate na lalong nagpaluha sa kanya. Inalala ng lalaki kung paano binibigyan siya ng tsokolate ng kanyang ama. Isang beses sa isang taon binibigyan siya ng isang piraso ng tsokolate habang ang natitira ay iniiwan sa estante upang tuksuhin siya. Matapos kainin ang lahat ng pagkain, sa wakas ay ipinahayag ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Morgan Warner. Hinawakan din niya ang kamay ni Lauren at humingi ng paumanhin, sinabing matagal na mula nang siya ay may contact sa ibang tao. Pagkatapos nito, sinimula ni Morgan ang pagkukwento ng kanyang nakaraan, isiniwalat na nakatagpo niya si Archer 3 dekada na ang nakalipas at agad silang naging magkaibigan dahil sa kanilang parehong interes sa pagsusugal, pera, at kababaihan. Ang kanilang pagkakaibigan ay kalaunan ay naging pagsasama sa negosyo. Ayon kay Morgan, isang hating gabi, lasing na nagmamaneho si Archer habang siya ay nasa passenger seat. Isang trahedya ang nangyari nang mabangga ni Archer ang isang pedestrian na agad na namatay. Gusto ni Morgan na tumawag ng pulis, ngunit iginiit ni Archer na itago ang katawan, naniniwala na ito ay isang aksidente. Nang nagkaroon sila ng pagtatalo, ikinulong ni Archer si Morgan sa mismong bunker na yun. Dagdag pa ni Morgan, isiniwalat niya ang relasyon ni Archer sa isang babaeng nagngangalang Sofia na may lahat ng wala kay Catherine. Dahil dito, madalas tawagin ni Archer si Sofia bilang kanyang Gypsy Rose. Hindi naniniwala si Lauren sa kanyang mga sinabi, kaya upang patunayan ang kanyang mga pahayag, ibinigay ni Morgan kay Lauren ang address ni Sofia at hinikayat siyang suriin ito mismo. Sinabi rin ni Morgan na maaari siyang magtanong kay Harold na matagal nang kasama ni Archer. Galit na umalis si Lauren, hindi niya matanggap ang lahat ng mga revelasyong ito. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa niyang manatiling kalmado. Nakipag-ugnayan siya kay Emilio at ipinag-utos na suriin ang background ni Morgan Warner. Pagkatapos nito, nagmaneho si Lauren patungo sa ibinigay na address at nakipagkita kay Sofia. Nang tanungin tungkol sa kanyang kaugnayan sa kanyang ama, sinabi ni Sofia na nakilala niya si Archer sa isang poker game. Habang patuloy silang nag-uusap, napansin ni Lauren ang isang larawan ng isang batang lalaki na nag-udyok sa kanya na magtanong. Tinanong ni Lauren tungkol sa batang lalaki. Bilang tugon, isiniwalat ni Sofia ang isang nakakagulat na katotohanan, ang batang lalaki ay ang kanyang anak na si Alex, na siya ring kalahating kapatid ni Lauren. Labis na nabigla sa lahat ng ito, umalis si Lauren na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, binisita niya ang opisina ni Harold at ibinuhos ang kanyang galit sa kanya dahil sa pagtatago ng napakalaking lihim mula sa kanilang pamilya. Bilang tugon, sinabi ni Harold na responsibilidad niyang panatilihing kumpidensyal ang impormasyon. Tinanong ni Lauren kung may iba pang mga nakatagong impormasyon, at sinabi ni Harold na wala nang ibang bagay na makakasakit sa kanya. Idinagdag niya na patuloy niyang itatago ang iba pang impormasyon, at iminungkahi na mag-move on na si Lauren. Kasunod nito, pumunta si Lauren sa kanyang ina at tinanong kung pamilyar siya kay Morgan Warner. Gayunpaman, walang naaalala ang kanyang ina dahil hindi niya kilala ang pangalan. Maya-maya, dumating si William na mukhang stressed. Nang tanungin siya, sinabi ni William na nawawala ang kanyang mga boto sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Hinikayat ni William si Lauren na sumali sa campaign rally dahil sa kanyang reputasyon sa pagiging tapat, na sa huli ay pumayag si Lauren kahit may pag-aalinlangan.
Kinagabihan, muling pumunta si Lauren sa bunker na may layuning matuklasan pa ang iba pang impormasyon. Tinanong niya kung nasaan ang katawan ng pedestrian na inilibing ng kanyang ama. Bilang tugon, iminungkahi ni Morgan ang isang kasunduan, ipapakita niya ang lugar ng libingan kung papalayain siya pagkatapos. Bagamat nag-alinlangan si Lauren sa una, pumayag siya at lumabas sila. Bumuhos ang emosyon ni Morgan nang makalabas siya ng bunker matapos ang matagal na pagkakakulong. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nakalaya na siya. Sa susunod na eksena, sinunod ni Lauren ang mga direksyon ni Morgan at nagmaneho patungo sa kagubatan. Matapos ang ilang sandali, narating nila ang lugar ng libingan at agad siyang nagsimulang maghukay. Kinumpirma ng takot ni Lauren ang kanyang mga hinala nang makita niya ang isang bungunang tao na nagpapatunay sa mga sinabi ni Morgan. Labis siyang nabigla, muling inilibing ni Lauren ang mga labi at ibinalik si Morgan sa bunker. Inutusan niya itong isuot muli ang metal na kwelyo, ngunit nakiusap si Morgan na huwag siyang pagtaksilan. Bilang pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang tapat na abogada, sinabi ni Morgan kay Lauren na huwag tularan ang kalupitan ng kanyang ama. Ibinahagi rin ni Morgan ang kanyang paghihirap, inaalala na hindi siya nakadalo sa libing ng kanyang ina dahil sa kanyang pagkakakulong. Nakiusap siya kay Lauren na hayaan siyang gugulin ang natitirang taon ng kanyang buhay ng may kapayapaan, nangangako na mawawala na lamang siya sa kanilang mga buhay nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Ngunit sa kabila ng taos-pusong paliwanag ni Morgan, humingi ng paumanhin si Lauren at umalis, hindi pa rin sigurado sa kanyang mga desisyon. Pagkatapos, tinawagan niya ang detective upang tanungin kung may nakuha ng impormasyon tungkol kay Morgan Warner, ngunit sinabi nito na maaaring kailanganin pa ng ilang araw. Kinabukasan, bumisita si Lauren sa opisina ng kanyang kapatid na naghahanap ng payo habang nagpapanggap na ito'y para sa kanyang kaso sa korte. Ipinakita niya ang isang haka-hakang sitwasyon, tinatanong kung ano ang gagawin ng isang tao na may hawak ng lahat ng lihim at nagbabanta. Bilang tugon, nag-alok si William ng dalawang opsyon, itapon ang katawan ng tao sa ilog o bayaran ng tao upang mawala ng tuluyan. Matapos ang maingat na pag-iisip, bumalik si Lauren sa bunker na may daladalang bag at pinangako kay Morgan na mawawala siya magpakailanman. Kapag nangako si Morgan, sinabi ni Lauren na maghanda na siya para sa kanyang paglaya, sinisigurong palalayain siya sa gabing iyon. Pagkatapos nito, lumapit si Lauren kay Harold at hiniling na maghanda ng $1,000,000 at isang pribadong jet para sa taong nagawa ng kasalanan ng kanyang ama. Sa kabila ng pagtatanong ni Harold tungkol sa motibo, pinili ni Lauren na huwag ipaliwanag ito. Makalipas, habang naghahanda na si Morgan na umalis, tinanong ni Lauren kung nabanggit siya ng kanyang ama. Ibinunyag ni Morgan na ipinagmamalaki ni Archer ang kanyang anak, ngunit hindi niya nagustuhan ang pagtutol ni Lauren sa mga kaibigan ng kanyang ama. Sa puntong ito, isiniwalat ni Morgan ang isa pang lihim. Sinabi ni Morgan na ang kanyang kapatid na si William ay nagbabayad ng suhol sa mga kinatawan ng unyon. Galit na galit, agad na nagtungo si Lauren sa opisina ng kanyang kapatid at kinumpronte siya. Bilang tugon, inamin ni William na mahalaga ang panunuhol upang umangat sa ranggo. Ipinahayag pa niya na maging ang kanilang ama ay gumamit ng panunuhol upang makuha ni Lauren ang posisyon bilang district attorney. Nang marinig ito, labis na nagalit si Lauren at sinampal siya, sabay babala na huwag na siyang dayain muli. Sa susunod na eksena, sa wakas ay lumabas na si Morgan mula sa bunker, bitbit ang isang piraso ng chess bilang alaala. Nang makapak siya sa labas, malalim siyang huminga ng sariwang hangin at naranasan ang pakiramdam ng kalayaan. Inihatid siya ni Lauren sa pribadong jet, kung saan binigyan siya ni Harold ng mga bagong identification card at ipinaliwanag ang mga pondo sa kanyang account. Habang sina Harold at Morgan ay sumakay na sa jet, bumalik si Lauren sa bunker upang linisin ito. Habang ginagawa ito, nakatagpo siya ng isang bote ng lason sa ilalim ng kama. Gayunpaman, hindi siya nagulat, iniisip na tapos na ang lahat. Sa kabilang banda, natagpuan ni Emilio ang file ni Morgan at dinala ito sa tahanan ni Lauren. Kinagabihan, dumating si Catherine sa bahay at binuksan ang package. Ilang sandali pa, pumasok si Lauren sa silid at nakita ang kanyang ina na tinitingnan ang package. Natatakot, sinabi ni Catherine ang kanyang pag-aalala, tinatanong kung bakit may larawan si Lauren ni Carson Thomas. Ipinaliwanag ni Lauren na ang totoong pangalan ng lalaki ay Morgan,
at isiniwalat na ikinulong siya ng kanyang ama sa bunker sa mahabang panahon. Bilang tugon, isiniwalat ni Catherine ang isang nakakagulat na katotohanan, ang lalaki ay isang malupit na serial killer. Tinanong ni Catherine kung nasaan na si Morgan, at sinabi ni Lauren na pinalaya na niya ito. Sa kalagitnaan ng takot, nagmamadaling pumunta si Lauren sa paliparan, ngunit natagpuan ang mga bangkay ni Harold at ang piloto. Naisip niya na si Morgan ngayon ang susunod sa kanyang ina. Mabilis na umuwi si Lauren at nagpanik nang hindi niya makita si Catherine. Nang magtungo siya sa bunker, natagpuan niyang nakahiga na walang malay ang kanyang ina. Habang sinusuri niya ang kanyang ina, biglang lumabas si Morgan mula sa mga anino at pinatay ang ilaw na nagdulot ng dilim sa paligid. Naglunsad siya ng biglaang pag-atake at tinali si Lauren. Paggising ni Lauren, isiniwalat ni Morgan ang totoong katotohanan na siya ang nagbigay ng lason sa kanyang ama na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ikinwento din niya ang gabi na ibinigay niya ang isang gamot kay Catherine at pinilit ang sarili sa kanya. Nakita siya ni Archer na ginagawa ito at dahil dito, dinala siya ni Archer sa bunker. Sa kanilang paglalakbay, inistorbo ni Morgan si Archer na naging sanhi ng pagbangga sa isang pedestrian. Dagdag pang mga pagbubunyag ay nagsasabing si Morgan ang naglibing ng katawan sa kabila ng pagtutol ni Archer. Nang magpasya si Morgan na IP ng buong sisi kay Archer, nagalit si Archer at pinahirapan siya, saka ikinulong sa bunker. Matapos marinig ang lahat ng ito, sinubukan ni Lauren na kumbinsihin siya, tinitiyak na tutulungan siya niyang makamtan ang katarungan para sa mga ginawa ng kanyang pamilya sa kanya sa loob ng mga taon. Gayunpaman, iginiit ni Morgan na gusto lamang niya ng paghihiganti, na ipahayag ang kanyang pagnanais na maranasan ng pamilya ang parehong pagdurusa na dinanas niya sa loob ng 30 taon. Ibinunyag din niya ang kanyang estratehiya upang sirain ang reputasyon ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga lihim na hawak niya tungkol sa bawat miyembro. Sa isang dramatikong pag-ikot, isiniwalat niya na siya ang tunay na ama ni Lauren na nag-iwan sa kanya na nagulantang. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Catherine, na nakabalik na sa kanyang ulirat, ay kinuha ang baril mula sa lupa at binaril siya sa ulo, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nagtatapos ang pelikula habang binubuhusan ng gasolina ng ina at anak ang bunker at sinusunog ito.